maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park,
staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung hidanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahanan na anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time alas 2:24 sa hapon mga kabyanan sa dugang panaton mga balita ko na dumduman sang aton nga mga tagpalamati ning extortion, alleged extortion no sa sining mga pila ka operasyon sa bahin sang Iloilo City Police Office. May latest nga development nga gin-discuss si Colonel Wilbert Parilla para nga maatagan ang aton mga kauturan kung ano gid bala no ang nagkakalanabo kay do ginagubaan ang kapulisan sini nga may aga katabo. For example, may nadakpan sa buy bust. Okay, may nadakpan sa buy bust. After sang operation, may makontak sa pamilya. For example, may makontak sa akon mahambal nga ako si amuni nga pulis. Para kagwa ang imong himata, arigluhon ta na lang ni. Di ba klaro nga extortion. May pila ka mga kaso nga may mga naghatag. May ara nga ti wala gid ya. Pero may isa ka latest nga kaso nga ti nagpakig-angot gid sa kapulisan kag hopefully matrace kung sino ini kay do ginahimo ginagali niya nga do scam gid di ba? Kag ti ang gakatabo gakagubaan gid ang kredibilidad sa kapulisan kung hindi ni maklaruhan. So ging klaro ini sang ICPO. So ato ni pabati sa inyo no ang aton interview po sa mga katapos ng media kay Colonel Wilbert Parilla, ang spokesperson sa Iloilo City or ang City Director sang ICPO. Nangyayaring alleged conversation ng nag-extort na pulis. Una is itong nagpakilala na isang pulis na from Bulacan. At ang tinatawagan po nito ay isang anak ng suspect na tinahuli din sa anti-drug operations ng Station 7. At based doon sa pinapadala na message is nagsabi na mayroong mga drugs shipment na paparating doon sa kanya. No? So yung number na ginamit nung mag-send ay tinawagan ng victim na si alias Joy, a 20 years old, single, and a fistball vendor. Tinawagan at tinanong kung ano yung message niya. At sumagot yung nagpadala ng message na it was not intended para sa kanya but supposed to be doon sa kasamahan niya. So ibig sabihin kasamahan na pulis. No? But
noong una, nagpakilala siya na pulis na taga Bulacan. At ang pangalawa natin na insidente is yung pinaka-latest natin ay yung namang kapatid ng isang barangay officials na nahuli ng ating CBEU na may nagpadala ng message sa kanyang messenger at nagsabi na kung gustong matulungan ang kanyang kapatid na makalabas ay maaari niyang tawagan at nagbigay ng isang cellphone number doon sa messenger niya kung pwedeng tawagan ang officer in charge, no? So officer in charge ang ginagamit. At alam naman natin na hindi yan ang exact word na ginagamit ng ating mga investigador. Doon nagpakilala siya na siya yung may hawak ng kaso at kung gusto siyang matulungan ang kapatid niya na makalabas at magpadala siya ng pera. At ang ginawa noong ating kapatid ng ating suspect ay pumunta doon sa Station 1. Ito po yung maganda kasi dumiretso sa Station 1 at natulungan at nagawan kaagad ng na supposedly there will be an entrapment operation. But again, nung malaman naman niya na nandun na sa station yung pinadalhan ng message is kinat off na. So, ang ginawa kaagad ng ating kapulisan sa Station 1 ay ni-record, no? Inimbestigahan at ang ginawa ng ating station ay nagpadala kaagad sila nag-request kaagad doon sa network kung saan ang request kaagad ng ating station commander is a preservation of computer data involved in the commission of that incident, no? So para ma-preserve at ma-legally obtain ng ating station for the proper conduct of investigation together with the RACO. Thank you, sir. Any questions po? Yes, ma'am. Sir, sa sunod-sunod, sir, na mga alleged na extortion case sa mga police stations natin, ano na po sa ngayon ang investigation ng ICPO or ng RACO 6 para ma-locate or ma-identify kung sino ang mga ito, sir? Doon sa Station 4 ay hindi pa tayo nakapag-simula ng investigation. Considering na hindi yun dumiretso sa ating office at ito po ay nanggaling sa isang network. As of now, last week, nagpadala na po tayo ng communication doon sa network and asking their permission na kung pwedeng makuha yung mga digital evidence. But hanggang ngayon ay hindi pa po nag-reply and accordingly ngayon po ibibigay yung reply nila with regards to sa request natin. But doon sa Station 1, no, sa sinasabi ko na nga po, ang ating investigador ay nag-send na po ng letter doon sa network company kung saan yung mga cellphone number belongs to a certain communication network. So, kasi based doon po sa ating batas, Section 13 of RA 10175 provides for the authority of the PNP ECG to request from the concerned service provider the preservation of computer data involved in the commission of the aforesaid offense. So yun po ang ginawa na po natin. At kung makuha na po natin yun ang data, ay maimbestigahan na po ng ating RACO at makapagsimula na po tayo kung ano yung mga susunod pa na hakbang. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Sir Ralph? Sir, Yes. with regard sa pinasa sa Molo Police Station na alleged extortion ito, ulit, hindi po ba ito, sir, na masasabi nating drama lang po? Kasi ngayon, nasa hot seat yung Molo Police Station, pwede nilang gawin, dagdagan na dagdagan. Isa sa ginagawa po natin, actions taken po natin, na nag-request tayo doon sa mga informant na nagsumbong sa atin na allegedly na pinadalhan ng mga messages na mapa-interview din sila sa media at saka yung conversation kasi yung conversation nung kapatid nung na-arrest natin na barangay officials ay na-record din kasi nandoon sila sa station nung tinawagan niya yung number na iniwan. So before natin yun maipalabas, kailangan muna natin ng permiso at saka for awareness na rin po at mapakita po natin na hindi po ito siya na kagagawan ng ating kapulisan. And mayroon na po tayong mga hakbang na ginagawa legally para po
ay mapapanagot natin kung sino man ang may kagagawa nito. Sir, sa hakbang na mga ginagawa natin ngayon, kasi tuloy-tuloy po, sige po yung kanilang ginagawa. At saka umabot sa punto na parang sinisira talaga yung organisasyon ng PNP. So, maliban dyan, ano pa yung iba nating ginagawa? Matitrace ba through RACO itong mga nagpapadala? Hopefully, kapag makuha natin yung nire-request natin doon sa network, yung mga data na hinihingi natin. Kasi doon po sa preservation of computer data, na-include na po doon yung subscribers information. Kasama yung full name at saka address at saka valid ID. Kasi kung kukuha tayo ngayon ng SIM card, nandoon po yung valid ID at saka picture po. Kung kukuha ka ng picture po nung kumukuha ng bagong SIM card. Kasama na po doon kung kailan activate yung SIM card at saka yung call details record. So lahat ng information with regards doon sa SIM card niya ay ma-preserve at makuha po natin. Ma-provide po ng network. Thank you, sir. Ma'am Jen. Sir, if the incident, sir, with Station 4 is the 5th, so you're telling us, sir, na yung sa Station 1 is the 7th? Yes, In yes a po. span of 7 at saka yung last, ang pinaka-last po natin is yung sa Station 1 na nag-report sa Station 1 but it was arrested by the CDEU. ika-7th incident na yun, sir, na possible na Yes. tawag. Yes. So in a span of kano lang to, sir? From ang pinakauna nung pagdating ko dito is yun pong sa isang warrant of arrest doon sa isang well-known personality natin noong if not mistaken is January 8 this year. Yung pinakauna natin na record. So pero at the time, sir, investigated na. Nag-start na kayo ng investigation. Yes, nag-conduct tayo ng investigation noon but considering na yung victim noon ay hindi na rin nag-coordinate sa atin. Hindi na rin sila willing na magpurso ng kaso. Pero may initial kayo, sir? Who are the people behind this? So far, with this, ang kinakailangan natin, it's too early na magsabi na tayo na mayroon na tayong nakuha ng mga personalities. But again, kung yung lahat po natin ng ating mga data na hinihingi doon sa network ay may provide, considering mayroon na din tayong precedence nito. Kung maalala nyo, napakarami nating yung bomb threat na nangyayari at yun po, nakuha natin ang data at yun po ang nakatulong na ma-file po natin ang kaso. Kung maalala nyo po. Yun yung mga basis natin. Kaya hopefully, ito din ay ma-provide din sa atin at ito po ang magiging basihan po sa ating pag-file ng kaso at saka ma-identify po yung mga nagpapadala or nag-i-extort. Thank you, ma'am. Miss Creel. CD, how true po yung sinasabi ng iba na yung mga unit natin and station ay may quota when it comes sa mga drug by bus operation? Kaya po yung iba sinasabi na yung mga planted na mga issues CD, so that's why nga sinasabi na may mga quota yung mga kapulisan natin na dapat may mahuli in a week or in a month. So ano po totoo yung allegation, RD? CD? Hindi po yan totoo na mayroon tayong quota. In fact po, ay ang ating pong kapulisan ay talaga lang nagsusumikap na manghuli but wala pong katotohanan na yung ating kapulisan ay naghahabol ng quota kaya pinaplanted na lang yung ibang operations. In fact, para sa seguridad na rin at saka sa atin din na ginagawa natin na measures within our office ng ICPO, mayroon naman po tayong mga drug personalities na identified, no? So doon natin binabase ang ating mga operations just to make it sure na hindi yung basta-basta kung sino lang pong hinuhuli at maiwasan na po natin ang mga issue na pinaplanted. Thank you, ma'am. Miss Marge. Sir, balik muna tayo doon sa mga extortions. Why is it, sir, na yung target nila ngayon is dito sa ICPO nakatutok? Based din sa ating mga information, hindi lang naman dito sa atin. Mayroon din mga nangyayari sa ibang mga offices. But again, sa nakikita natin na pattern, ang ginagawa nila is, especially nare-report natin, di ba? Din sa media din, marami din mga nare-report na mga accomplishments ng iba't ibang offices.
Ang ginagawa nila is nagsisearch sila sa Facebook kung sino yung mga kamag-anak doon sa mga arrested at pinapadalhan nila ng message at kunwari nagpakilala na ito si pulis ako at kung gusto mong matulungan yung kamag-anak mo na nahuli, call me with this number. So nag-iiwan sila ng number or messenger na pangalan para yun ang tawagan ng mga kamag-anak ng nahuli. Oh, pero previously, sir, hindi ganun karami yung mga ganyang cases dito. Hindi ba tingin ninyo sinasabotahe dito yung ICPO or may something na gustong i-deliver na message? Bakit parang inuulan tayo ng mga kung ano-anong allegations ngayon involving PNP? As of now naman, wala pa tayong nakikita na ganun na motibo. But again kasi, mayroon kasi tayong nakuha din ng mga information na mayroon ding nakapagbigay. Talagang nakapagbigay, kaya siguro ay namihasa sila na nakakuha sila ng pera. Kasi mayroon tayong information na mayroon tayong mga ibang napadalhan ng message na nakapagpadala din sila. But they are no longer interested. Kasi sabi nila maliit lang, 10,000, 15,000. Kasi sasabihin doon kung magkano lang yung kaya mong maipadala, yun ang pinapadala. So, sa tingin namin dito sa ganito, na bakit marami sa station, sa ating office, sa ICPO, is because nakakuha sila. So that's why we are now informing the public through din sa ating mga kaibigan sa media na mapagsabihan ang ating mga kababayan na huwag magpaloko if ever mayroong ganitong klaseng messages. Just like sa ginawa doon sa kapatid nung nahuli na pumunta siya diretso sa station at na matulungan kaagad sila natin. Oh, so dapat pag natanggap nila yung ganong mga informations, dapat directly i-ano nila sa PNP. Pero Diretso sila sa station, whether it is totoo or hindi. Kasi kung totoo naman na pulis, di huhulihin natin yung pulis natin. Because what the station 1 ang ginawa nila is immediately nag-request kagad sila ng powder dusting. So, hindi ibig sabihin na yung subject natin na nalalaman natin na tumatawag because pwede din na totoong pulis na ito ang nagpapanggap, no? Sumasakay din sa isyo. So, ang ginawa ng ating station commander ng station 1, powder dust agad siya sa crime laboratory that's supposed to be gagamitin sa entrapment operation. you mentioned a while ago na yung iba hindi nagpa-file ng case. So, as a part ng PNP, no, although na may mga ilan na hindi rin na biktima, meron ding na biktima, and yung iba is not willing to file a case kasi hindi nga sila nakunan. How can we convince them to file a case, sir? Para na maano ito, sir, mahuli at ma-regulate din. So, as of now kasi, no, hindi naman kasi natin mapipili talaga yung mga victim na mag-file, but usually, ang ginagawa talaga natin is, ginagawa natin ang lahat ng paraan para ma-convince natin para mag-file ng kaso. Ang iba naman ay magsabi, sir, babalik lang kami if mayroon na kaming time. But until now, hindi na sila bumabalik. Kaya siguro nagiging namihasa. And again, ito po yung sinasabi natin para sa public natin na magiging maingat po sila. At kung sakali na mayroong ganong sitwasyon, huwag po silang matakot, huwag po silang mag-atubili na pumunta sa ating station, whether totoo ito o hindi sa sinasabi ko po. Batian si Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sa ICPO, 7 na ini ka beses. Kag ang iba na biwa ay man sang interes ba lang magpurso sa kaso. Pero dapat matap na ini kay I'm sure may mga ginahimo ng kapulisan naton, may mga ginsubmit na itong mga documents no sa telecommunications company para nga matrack kung anong mga ebidensya nga pwede nila matipon kag ma-identify do para human bala sa bomb threat. Ati sige ito ang paglaptas ang bomb threat, nakita ang trend kaya na pasakaan sang kaso ang sa likod no sang sining mga pagpamahog. So amo man na no kaya balan mo lucrative business ang drugs Siyempre mambalang iban bitistingan ta niyo. Siguro nakita nilang updo nami may mga naghatag 10,000, 15,000 wala ka pa kabalo sang iban nga naghatag nga why na yan nagkadto sa police station. Binsaron nyo lang, basta madakpan sang drugs ang inyong himata. Mabulubudlay na ina makagwa. Less lang kung mag-avail sang plea bargain. Pero mas mayo gid yung hindi mag-engage sa illegal nga droga. Pero sige ang investigasyon, no? May kantanan sa alleged extortion. 41 minutos pagalikat sa taknang alas 2 sa hapon, magatag man kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa.
Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita, puwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat, ulo, kita, puwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. 50 minutos makalikan sa taknang alas 2 sa hapon para ka mo nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. So karon mga nabanta mga alas 4 karon no ang sona sang presidente. So magtutok lang diri sa Gapon sa Radyo Pilipinas para sa mga latest updates kay gapalayag naton ina karon live ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. Gabi na ng iban pagit ng mga balita patpato na to sa masunod edisyon sa programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio. Mr. Vermor Aventura sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ulbihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.